Kung napapansin nyo mga kapag-asan, halo-halo na po yung ating manok. Kasi pansamantala lang po itong growing pen na ito guys, hindi naman to brooding pen. Hindi naman to breeding pen kung saan natin sila pag-breeding, no? So, hindi naman po. So nakikita nyo, mayroon po tayong BPR dito, mayroon din tayong Black Astrolot at saka mga Rhode Island Red at yung Shamu natin at saka native chickens. Nahalo-halo na po rito guys, no? Ngayon pag nasa saktong edad na po sila na pwede na po natin ibaba yung iba dun sa talagang designated na area nila, ilalagay na po natin sila doon. Yung pwede natin pagsamahin yung Black Astrolot at saka Rhode Island Red guys na walang roux, wala tayong lalagay na rooster. So purely feeds lang po yung pagpapaitugin natin sa kanila. So pwede po yung paghaluin guys, no? Kasi yung Rhode Island Red at saka Black Astrolot naman guys is nangingitlog naman po yan guys kahit wala silang rooster. Yun nga lang, hindi po fertile yung egg nila. So pwede na sila paghaluin dun sa kanilang pre-range, no? Pagdating ng araw, mga egg production po ang kalalabasan po nila. Kasi kung tatanungin natin bakit may Black Astrolot pa at saka may Rhode Island Red, no? Pareho po yung nangingitlog lang kahit wala po silang rooster. Yun nga lang, magkakaiba yung pinanggagalingan nila na country, no? Ang origin kasi ng Black Astrolot natin galing po yan ng Australia at saka yung Rhode Island Red natin galing naman po ng USA, no? So ayan.
Itong mga breeding ng Shamu guys, yung forma po ng katawan nila is hindi po sila masyadong mabalahibo, hindi po kumbaga kung titingnan mo parang hindi mataba, pero pag hinawakan mo, pinil mo yung katawan niya guys, malaman at saka mabigat po, no? So unlike ng Black Astrolorp, katulad po nito is makapal po yung balahibo niya. So pag hinawakan mo po siya, bigat lang po siya ng Shamu, no? At saka kung pagkukumparahin natin yung dalawa guys, yung Shamu at saka Heritage Chicken is mas matatag po yung resistensya ng mga Shamu natin, yung mga galing sa Pinas na mga manok, no? Yung mga sabi nila Ilocano, Basilan, no? So mas matatag po yung kanilang resistensya kung kukumpara po sa Heritage Chicken po, kasi tumatagal po sila sa kahit anong klase ng klima po. Halimbawa na po ngayon tag-init o kaya tag-ulan, no? So ganun po kalakas yung resistensya ng ating mga native na chicken o yung mga Shamu po. Unlike din sa Heritage Chicken na halimbawa na ibilad mo ng matagal sa mainit na araw is nahi-heat stroke po sila guys, no? So kung nakikita nyo itong ginawa po nating growing pen po nila guys, ano lang po ito guys, no? Sinadya natin na mainitan po yung kaliwang bahagi nito, I mean yung kanang bahagi po nito mainitan, at saka meron naman po malamig na portion po, kasi yun nga po, kung gusto po ng mamanok natin na magbilad sa araw, pwede po sila magbilad rito, at pagka ayaw naman po nila, pwede po silang sa banda rin po. So always lang kailangan talaga guys na merong sinicheck natin dapat palagi yung tubig niya, kasi sa panahon po ngayon na tag-init po is madalas po silang nauuhaw at kailangan po nila ng tubig. Di po sila kailangan na ma-dehydrate guys, kasi kapag na-dehydrate po sila, katulad din po ng tao, maaari pong madisgrasya, no? Maaari magka-heat stroke. Nung namatayan na din po ako ng mga manok na nagka-heat stroke po. So di po pwedeng mangyari yung dapat. Kailangan ingatan din po natin, kasi pag namatayan po tayo ng manok, sayang din po yun, no? So kaya pinag-ati po natin, may nasa lilim po na portion at may rin din pong nainitan guys, no? So sa umaga po, purely talagang nasa lilim po sila, hindi po, wala po talagang init. Nagsisimula po yung tatamaan ng init sa bahagi nito ng kanilang kulungan nasa mga around 2 o'clock to hanggang sunset na po, no? So 2 to 3 o'clock is yung isang oras na init na ganun. Hindi naman sila delikado, no? Kasi meron namang portion na pwede po silang magpasilong po, at saka meron din namang portion na gusto nila na pwede silang magbilad sa araw, no? So yun yung kagandahan nito. So guys, Rhode Island Red, no? So ito rooster to guys, kasi ayan, kita naman natin mas malapad at mataas yung kanyang tawag dito sa, nakalimutan ko nga pala, yung sa amin ang tawag dito is yung papay niya, ayan, no? So rooster.
So, kailangan ko ng magpalamig din sa loob, no? Delikado, baka may stroke din tayo rito. So, dito muna tayo sa lilim ng punong mangga. Ayan. Ito na yung pinakamaaga na pagbibigyan natin sa kanilang pagkain sa hapon, guys, no? Mas inagahan natin ngayon kasi hanggang mamayang alas 5 to hanggang alas 6 naman po nila may uubos yan, no? Kasi marami po yung nilagay natin sa kanilang kainan. So sinadya natin yan, guys, para natutulog muna ako, guys. Kasi kung ganitong terk ang araw is sa ngayon nasa bandang 2 o'clock po tayo. Pag ganitong mainit, parang feel din natin masarap matulog, no? So magpapahinga muna ako, mga kapag-asa. Okay. So, enjoy niyo yung pagkain niyo, mga manok.